Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and adventure movie, na pinamagatang, The Final Blade, na ipinalabas noong 2018. Nagsimula ang kwento noong 1644 nang matagumpay na nakuha ng isang pangkat ng mga rebeldeng magsasaka na pinamumunuan ni Li Ziangchen ang kontrol sa Beijing, na nagtapos sa dinastiyang Ming. Bilang karagdagan sa kanilang tagumpay, nakuha ni Li Ziang ang isang mahalagang artifact, isang puting kalis na sinasabing nagtataglay ng mga nakatagong kapangyarihan. Matapos ang pagbagsak ng dinastiyang Ming, isang organisasyon na kilala bilang tagapangalaga ng Beizi ay itinatag upang protektahan ang puting kalis. Gayunpaman, ang mga panloob na salungatan ay unti-unting humantong sa paghina ng organisasyon. Sa kabila nito, ang pamilya Haibei, mga pinuno ng mga tagapag-alaga, ay nanatiling matatag sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang artifact. Pagkalipas ng ilang siglo, ang mga huling nakaligtas na miyembro ng pamilya Haibei ay tinambangan ng isang grupo ng mga dayuhang mangangaso ng kayamanan. Plano ng mga mangangaso na ganap na pabagsakin ang pamilya Haibei at kunin ang puting kalis para sa kanilang sarili. Gamit ang mga makabagong sandata, sistematikong nilipol nila ang mga miyembro ng Haibei. Sa desperado na hangarin na protektahan ang kalis, isa sa mga natitirang tagapag-alaga ng Beizi ay nag-abot ng isang palawit sa huling nabubuhay na tagapagmana ng pamilyang Haibei, isang bata lamang noong panahong iyon, at inihagis ang kalis sa ilog. Kahit na ang tagapag-alaga ay pinatay sa huli ng mga mangangaso ng kayamanan, matagumpay nilang napigilan ang artifact na mapunta sa mga kamay ng kaaway. Di nagtagal, ang mga treasure hunter ay nahuli ng mga awtoridad, ngunit ang kanilang pinuno ay nakatakas. Kasabay nito, ang kalis na nadala ng agos ng ilog, ay natuklasan ng isang mangingisda. Lumipas ang mga taon, at ang tanging nabubuhay na tagapagmana ng pamilya Haibei, si Li Mozan, ay naging binata na. Isang araw, kumain siya ng chicken noodles sa isang maliit na kainan kasama ang kaibigan niyang si Kai. Sa kabila ng kanyang edad, nanatiling nahuhumaling si Mozan sa maalamat na Guardians of Beizi, tulad ng kanyang ama na nauna sa kanya. Ginugol pa niya ang kanyang oras sa pag-sketch ng iba't ibang pamamaraan na ginamit ng mga sinaunang tagapagtanggol. Kasabay nito, napukaw ang atensyon ng may-ari ng restaurant sa isang news broadcast na nag-aanunsyo na ang matagal nang nawala na puting kalis ay natagpuan at nakatakdang e-auction. Pagkatapos niyang kumain, bumalik si Mozan sa paaralan para ilarawan ang kanyang ginawang proyekto. Hindi napigilan ang kanyang pagnanasa, ipinakita niya ang kanyang proyekto tungkol sa mga sandata ng mga tagapangalaga ng Beizi. Gayunpaman, ang kanyang proyekto ay ibinasura ng guro dahil hindi ito kapani-paniwala, at siya ay inutusan na baguhin ang kanyang proyekto. Paglabas niya ng silid-aralan, nakasalubong ni Mozan si Fang Bei, ang bully sa paaralan. Buti na lang at dumating ang kaibigan niyang si Kai sa tamang oras para pigilan ang sitwasyon. Pagkatapos ay binalaan ni Kai si Mozan na lumayo kay Fang Bei, dahil ang kanyang nakatatandang kapatid ay isang bihasang martial artist at maaaring magdulot ng malubhang problema para sa kanila. Maya-maya, dumaan sa kanila si Xiao Shi, ang pinakamagandang babae sa campus. Dahil sa kanyang kagandahan, si Kai ay sabik na sumunod sa kanya. Gayunpaman, nilapitan na ni Fang Bei at ng kanyang mga barkada si Xiao Shi, sinasabihan siya ng mga masasamang salita. Dahil ayaw niyang may mga babae na binibastos, pumagitna si Mozan, na nag-trigger ng away sa pagitan nila. Sa maikli ngunit matinding labanan, nagtamo ng pinsala sa ulo si Kai. Nang makitang sugatan ang kanyang kaibigan, mabilis na itinaboy ni Mozan palayo ang mga bully upang gamutin ang pinsala ni Kai. Bukod pa rito, pumunta si Mozan sa supermarket para bumili ng ilang bandage. Samantala, sa auction house, isang antique collector at archaeologist na nagngangalang David Wang ang gumawa ng plano na nakawin ang puting kalis. Pagkatapos ay inutusan niya ang tatlo sa kanyang mga tauhan na buksan ang vault at manipulahin ang CCTV footage. Sa pagsisimula ng auction, maraming mga antik ang matagumpay na naibenta. Gayunpaman, nagulat ang mga organizer nang matuklasan na nawala ang puting kalis na napalitan ng estatwa ng pusa. Sa ibang lugar, ang mga magnanakaw na nagawang nakawin ang kalis ay hindi inaasahang nag-cross ang landas nila ni Mozan habang siya ay papaalis mula sa supermarket. Sa kanilang pagkataranta, aksidenteng nalaglag ng isa sa mga magnanakaw ang puting kalis. Nang kukunin na sana niya ito, isang lalaking nakamaskara ang lumitaw at mabilis silang pinabagsak.
Si Mozan, na walang kamalay-malay kung ano talaga ang nangyari, ay namangha habang pinagmamasdan ang lalaking nakamaskara na walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga magnanakaw. Matapos talunin ang mga magnanakaw, dinampot ng lalaking nakamaskara ang puting kalis at umalis. Sa huli, kumalat ang balita sa pagnanakaw ng isang espesyal na artifact kinabukasan. Tuwang-tuwang ikinuwento ni Mozan kay Kai ang pakikipagtagpo niya sa lalaking nakamaskara, kumbinsido na ang misteryosong tao ay isang tunay na tagapag-alaga ng Bezi. Sa ibang lugar, ang lalaking nakamaskara na kumuha sa puting kalis ay nabunyag na walang iba kundi si Xingyon, ang may-ari ng Chicken Noodle Eatery. Bilang karagdagan, si Xiaoxi ay ipinahayag na kanyang anak na babae. Sa kabilang panig, si David, na galit sa kanyang pagkabigo na makuha ang kalis, ay pinagsabihan ang kanyang mga nasasakupan. Bilang tugon, iminungkahi nilang humingi ng tulong sa isang mabigat na manlalaban na nagngangalang Yongbei, dahil ang lalaking nakamaskara ay malinaw na hindi ordinaryong individual. Pagsang-ayon sa ideya, agad na inutusan ni David ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Yongbei. Hindi nagtagal, nang suriin ang footage ng lalaking nakamaskara, kumpiyansa na sinabi ni Yongbei na magagawa niya itong talunin sa 3 galaw lamang. Hindi nagtagal, lumapit si Fang Bei kay Yongbei para humingi ng tulong, na ipinahayag na silang dalawa ay magkapatid. Sa kabilang banda, bumalik sina Mozan at Kai sa Noodles Eatery. Dahil sa pagdududa, nagsimulang maghinala si Mozan na si Xingyon ang lalaking nakamaskara na nakita niya. Determinado na patunayan ang kanyang hinala, matapang niyang hiniling kay Xingyon na maging mentor niya. Bagamat itinanggi ni Xingyon ang akusasyon, tumanggi si Mozan na umatras at sinubukan siyang salakayin. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na iniwasan ni Xingyon ang bawat pag-atake, na naging dahilan upang mas lalo pang maghinala si Mozan tungkol sa tunay na pagkatao ni Xingyon. Kinabukasan, pumunta si Mozan sa bulwagan ng universidad para magsanay ng martial arts technique ng Guardian of Bezi. Doon, nakita niya si Xiaoxi, na nag-e-ensayo ng dance routine. Sa isang sandali, nainis sa ingay, hiniling niya kay Mozan na huminto, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy sa pagsasanay. Naaliw sa kanyang mahinang galaw, humagalpak ng tawa si Xiaoxi. Nakaramdam ng insulto, nilapitan siya ni Mozan, ngunit mabilis siyang tinamaan ni Xiaoxi. Sa kanyang pagkamangha, ang kanyang mga galaw ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa mga galaw ng lalaking nakamaskara. Nang makita ang mga galaw ni Xiaoxi, nagtaka si Mozan at nagpas siyang sundan siya pauwi. Gayunpaman, bago sila makarating sa tindahan ng chicken noodles, biglang lumitaw sina Yongbei at Fang Bei. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Yongbei si Mozan, na natagpuan ang kanyang sarili na walang magawa. Nang makita ang panganib, hinimok ni Xiaoxi si Mozan na tumakbo. Nang makarating sila sa tindahan ng noodles, isang pares ng chopstick ang lumipad patungo kay Yongbei, na inihagis ng walang iba kundi si Xingyon. Nasa sabik sa hamon, agad na hinarap ni Yongbei si Xingyon, at sumiklab ang labanan. Sa gitna ng labanan, nahihirapan si Yongbei laban kay Xingyon. Samantala, si Mozan, na nakipaglaban kay Fang Bei at sa kanyang barkada ay nawalan ng malay. Sa huli, hindi rin nagtagal ang away ni Xingyon at Yongbei dahil sa pagdating ni Kai, na nagbabanta na tatawag siya ng pulis. Nang tuluyang magkamalay si Mozan, kinilala niya si Xingyon bilang ang lalaking nakamaskara, dahil sa kanyang ipinakitang galaw. Gayunpaman, sa kabila ng pagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan, tumanggi si Xingyon na turuan si Mozan ng kung fu, na sinasabing kulang siya sa kinakailangang pundasyon. Kasabay nito, determinado si Yongbei na malaman kung sino talaga si Xingyon. Kinagabihan, isang misteryosong tao ang tumambang kay Xingyon habang siya ay naglalakad. Sa kanyang sorpresa, ang umatake ay si Mozan, na nais patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siyang turuan. Bilang patunay ng kanyang pasya, ipinakita ni Mozan ang isang palawit na natanggap niya mula sa Guardian of Bezi, na minsang nagligtas sa kanyang buhay. Nang makita ang determinasyon ni Mozan, sa wakas ay pumayag si Xingyon na turuan siya, ngunit kung makapasa siya sa pagsubok. Sa ibang lugar, natuklasan ni David ang isang libro tungkol sa sibilisasyong Ming. Kinabukasan, kasama si Kai, bumalik si Mozan sa noodle shop upang simulan ang kanyang pagsubok. Nagsimula ang kanyang pagsasanay sa pagmamasa ng harina, na sinundan ng mga pangunahing pagsasanay at mga pangunahing pamamaraan ng kung fu na itinuro ni Xingyon.
Isang gabi, naging curious si Xiaoxi tungkol sa pagkahumaling ni Mozan na maging guardian of Beizi. Bilang tugon, ibinahagi ni Mozan ang kanyang nakaraan. Noong siya ay 10 taong gulang, siya ay makitid na nakatakas sa mga mangangaso ng kayamanan at kalaunan ay inampon ng isang mangingisda na nakakita ng isang puting kalis. Gayunpaman, ang kanilang mapayapang buhay ay hindi nagtagal. Ang pinuno ng mga mangangaso ng kayamanan, na nakatakas sa paghuli, ay bumalik at pinatay ang mangingisda. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, lumitaw ang isang guardian of Beizi, ngunit ang pinuno ng mangangaso ng kayamanan ay nakatakas. Mula nang makilala si Xingyun, naniwala si Mozan na siya ang isang guardian of Beizi na nagligtas sa kanya noong araw na iyon. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, hindi lamang si Mozan ang sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay. Si David at ang kanyang assistant ay naghahanda na rin. Mabilis na lumipas ang oras at makalipas ang 1 buwan, nagpasya si Xingyun na subukan ang pag-unlad ni Mozan. Pagkatapos ng isang laban, pinuri ni Xingyun ang kanyang talento sa kung fu. Pagkatapos ay dinala niya si Mozan sa isang espesyal na silid kung saan siya ay manunumpa na maging isang guardian of Beizi. Nang matapos ang panunumpa, opisyal na kinilala si Mozan bilang isang guardian, kahit na mayroon pa rin siyang pagdududa dahil hindi pa siya nakahawak ng espada. Upang matugunan ito, sinimulan ni Xingyun na turuan siya ng mga pangunahing kaalaman sa pagputol, gamit ang isang mansanas na inilagay sa ibabaw ng isang bloke ng tofu. Ipinaliwanag niya na ang espada ay hindi lamang sandata kundi extension ng isip ng isang tao. Kung nais ni Mozan na mabisang gamitin ang espada, kailangan muna niyang talunin ang kanyang mga iniisip. Determinado, walang pagod na nag-ensayo si Mozan hanggang sa kinaumagahan, nagawa niyang hiwain ng malinis ang mansanas nang hindi nasira ang tofu sa ilalim nito. Noong una, gusto ni Mozan na makabisado ang kung fu para sa paghihiganti, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na kung nakatuon lang siya sa paghihiganti, mawawala sa isip niya ang tunay na mahalaga. Pagkatapos ay tinanong siya ni Xiaoxi kung ano ang gagawin niya kung sakaling makakaharap niya ang pumatay sa kanyang pamilya. Dahil dito, nanatiling tahimik si Mozan, malalim ang iniisip. Samantala, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa pagitan ni Yongbei at David. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat, natuklasan ni Yongbei na ang mga galaw ng lalaking nakamaskara ay halos kapareho sa galaw ni Xingyun. Sa kalamang ito, nakipagkasundo si Yongbei kay David kung saan aangkinin niya si Xingyun bilang isang karapat-dapat na kanyang makakalaban habang si David ay nakatuon para kunin ang puting kalis. Kinabukasan, habang nililinis ang kwarto ni Xingyun, napadpad si Mozan sa isang notebook at isang kahon na naglalaman ng puting kalis. Habang itinataas niya ang kalis, isang nakakatakot na espiritu ang lumabas mula rito, bagaman nanatiling walang kamalay-malay si Mozan. Gayunpaman, sa sandaling marinig niya ang boses ni Xingyun na papalapit, siya ay nagulat, at hindi niya sinasadyang nalaglag ang kalis na basag ito. Dahil sa takot sa kahihinatnen, humingi ng tulong si Mozan kay Kai. Nang makita ang kalis, natigilan si Kai, dahil ito ang mismong artifact na ninakaw mula sa isang auction. Kahit alam niyang ninakaw ito ng kanyang master, determinado si Mozan na ayusin ito. Nagkaroon ng ideya si Kai, gagayahin nila ang kalis gamit ang isang 3D printer. Nang makumplito ang replika, naghanda si Mozan na bumalik sa bahay ni Xingyun, umaasang hindi mapapansin ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, sa pagbabalik sa tindahan ng noodles, nakita ni Mozan si David at ang kanyang mga tauhan na hawak si Xiaoxi na hostage. Napagtanto na hinahanap ng mga kriminal ang puting kalis bilang kapalit, walang pagpipilian si Mozan kundi sumunod. Habang inihagis niya ang kalis, sinamantala ni Xiaoxi ang pagkakataong makatakas, ngunit bago siya makalayo, isa sa mga tauhan ni David ang gumuhit sa kanya ng espada. Buti na lang at nakialam si Xingyun sa tamang panahon para protektahan siya. Pagkatapos ay inutusan niya si Mozan na kunin sina Xiaoxi at Kai at tumakas. Gayunpaman, nang makarating sila sa pintuan, naghihintay na si David na may dalang baril na nakatutok sa ulo ni Mozan. Sa kabila nito, muling pinigilan ni Xingyun ang plano ni David na pinahintulutan si Mozan at ang iba pa na makatakas. Samantala, hinamon ni Yongbei si Xingyun ng isang laban, ngunit bago sila maglaban, binaril ni David si Xingyun, na nagdulot ng matinding sugat sa kanya. Galit na galit sa panghihimasok, binatikos ni Yongbei si David ngunit hindi natakot si David at inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin si Yongbei.
Habang hinahagis ng tauhan ni David ang shuriken kay Yongbei, hindi inaasahang pinoprotektahan siya ni Xingyon, na lalong nagpapahina sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang mahuli. Samantala, natuklasan ni David na ang puting kalis na nakuha niya ay isang replika lamang. Determinado na makuha ang tunay na kalis, ginamit niya ang telepono ni Xingyon para tawagan si Xiaoxi, na hinihingi ang tunay na kalis. Kung hindi sila sumunod, mamamatay si Xingyon. Nagbigay siya ng lokasyon para sa palitan sa susunod na gabi, at nagbabala sa kanila na huwag tumawag ng pulis. Nang marinig ito, agad na hinawakan ni Mozan ang kanyang damit at espada. Bilang huling guardian of Bezi, nanumpa siyang protektahan ang puting kalis mula sa pagkahulog sa mga kamay ni David. Sa tulong ni Nakai at Xiaoxi, ang tatlo ay palihim na nakarating sa hideout ni David. Bago pumasok sa gusali, maingat na inilagay ni Mozan ang isang tracker sa isa sa mga nakaparadang sasakyan. Matapos maingat na pumasok sa loob, napagtanto ni Mozan na inaasahan na ni David ang kanyang pagdating. Habang napapaligiran siya ng mga tauhan ni David, mabilis na pinatay ni Kai ang kuryente, dahilan para dumilim ang buong gusali. Mabilis na kumilos, sinamantala ni Xiaoxi ang pagkakataon para tulungan si Mozan na palayain si Xingyon habang si Kai ay dumating na may dalang kotse. Sa isang desperado na hakbang upang ilayo ang kalis sa mga kamay ni David, inihagis ito ni Mozan patungo kay Xiaoxi, ngunit naharang ito ng isa sa mga tauhan ni David. Kahit nawala sa kanila ang kalis, matagumpay na nakatakas si Mozan kasama si Xingyon. Kinaumagahan, ipinaalam ni Kai sa grupo na natuntun niya ang sasakyan ni David. Sa bagong lead na ito, nagpasya silang sundan ang sasakyan gamit ang signal ng GPS. Habang nasa daan ay biglang huminto ang sasakyan ni Kai. Habang lumalabas si Mozan upang tingnan kung ano ang nangyari sa sasakyan, bigla siyang hinihila sa ibang dimensyon kung saan nakatagpo niya ang guardian spirit ng puting kalis. Inihayag ng espiritu na ang kalis ang susi sa pagbukas sa mga kayamanan ng pangunahing dinastiya. Ang mga yamang ito, na orihinal na kinuha ng mga Mongol, ay isinusumpa dahil sa kanilang marahas na pinagmulan. Upang mawala ang sumpa, ang puting kalis ay nilikha, at ang Guardian of Bezi ay itinatag upang protektahan ito. Pagkatapos ay sinabi ng espiritu kay Mozan na mayroon siyang malaking potensyal, ngunit pinipigilan pa rin siya ng kanyang takot at hindi nalutas na trauma mula sa pagkawala ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng paghahayag na ito, bumalik si Mozan sa realidad at matagumpay na naayos ni Kai ang sasakyan. Bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, tumawag si Kai sa pulisya, na inalertuhan sila tungkol sa kriminal na grupo ni David. Kasunod ng signal ng GPS, nakarating sila sa isang sinaunang templo. Doon, hinarap ni Mozan ang assistant ni David na humaharang sa kanya patungo sa loob. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inutusan ni Mozan si Xiaoxi na pumasok sa templo at pigilan si David sa pagbukas ng kahon habang nakikipaglaban siya sa assistant ni David. Sa kasamaang palad, huli na ang pagdating ni Xiaoxi. Binuksan na ni David ang kaban ng kayamanan, pinahintulutan siyang angkinan siya ng masamang espiritu. Ngayon ay puno ng madilim na kapangyarihan, si David ay hindi na tinatablan ng mga hampas ng espada ni Xiaoxi. Ilang sandali pa, nagawa ni Mozan na talunin ang assistant ni David sa pamamagitan ng mahusay na pagpapalihis ng shuriken pabalik sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, nahirapan sina Mozan at Xiaoxi na madaig si David na halos hindi na mapigilan sa ilalim ng impluensya ng masamang espiritu. Sa isang sandali, sa wakas ay nalampasan ni Mozan ang kanyang mga takot. Gamit ang pamamaraan ng paglaslas na itinuro ni Xingyon, nagawa niyang putulin ang masamang espiritu nang hindi sinasaktan si David. Upang muling isarado ang kaban ng kayamanan, itinulak ni Mozan si David dito, dahilan upang magsara ang kahon. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa normal ang buhay. Ipinagpatuloy ni Mozan ang kanyang tungkulin bilang isang ordinaryong estudyante sa universidad habang nagpapatuloy sa kanyang tungkulin bilang huling guardian of Bezi. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panunood.